May ideya na kapag matagal kang single parang may mali sa'yo. Parang may kulang, parang hindi ka pinipili ng panahon or ng tao. Madalas tahimik lang yung pressure na yan, pero ramdam mo lalo na kapag may nagtatanong kung kailan ka magkakarelasyon. Pero hindi lahat ng nananatiling single ay talunan sa love life. Minsan sila pa yung pinakamalinaw mag-isip. Ang totoo, may mga taong single hindi dahil wala silang option, kundi dahil may malalim silang awareness sa sarili nila. Alam nila kung anong klaseng connection ang totoo at alin ang pilit lang at panandalian. Mas pipiliin nilang maghintay kaysa pumasok sa relasyon na mukhang buo sa labas pero empty sa loob, at hindi yun kahinaan, tahimik na lakas yun. Sa segment na ito, pag-uusapan natin yung mga dahilan na bihirang sabihin ng mga tao. Hindi ito tungkol sa pagiging bitter o sa pagiging sobrang mapili lang. Ito ay tungkol sa psychology ng mga taong kayang piliin ang sarili nila kahit walang kasiguraduhan. Kung single ka ngayon, baka hindi ka nawawala, baka mas alam mo lang kung ano ang totoo. Hindi totoo na ang mga taong nananatiling single ay hirap makahanap ng partner. Kadalasan kabaliktaran pa nga. May option sila, may pagkakataon, pero hindi nila basta kinukuha lahat. Marunong silang makaramdam kung totoo ba ang koneksyon o pinipilit lang para may masabing meron. At yung kakayahang tumanggi, hindi yun kahinaan, disiplina yon. May mga relasyon kasing mukhang maayos sa umpisa, pero habang tumatagal ramdam mong may kulang. Yung mga taong matalinong mapili, nararamdaman nila agad yon. Ayaw nilang mag-aksaya ng oras, emosyon, at enerhiya sa isang bagay na alam nilang hindi tatagal. Mas pipiliin nilang maghintay, kaysa magkunwari araw-araw. Ang pagiging mapilis sa ganitong paraan ay hindi pagiging mataas ang tingin sa sarili. Ibig sabihin lang, alam mo ang halaga ng oras mo at ng puso mo. Hindi ka naghahanap ng perpekto, naghahanap ka ng totoo. At hanggang hindi mo yun nararamdaman, mas payapa ang manatiling single kaysa pumasok sa maling relasyon. Alam nila na ang relasyon ay hindi lang tungkol sa may katabi sa kama o may kasamang maglakad sa labas. Madali kasing humanap ng kasama, pero mahirap humanap ng taong akma sa mundo mo. Kaya hindi sila nagmamadali, dahil alam nilang ang maling tao ay mas nakakapagod kaysa sa pagiging mag-isa. Para sa kanila ang tamang tao ay hindi yung laging nandyan lang. Ito yung taong hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para magkasya. Yung presensya niya hindi mabigat, hindi nakakasakal, kundi nagbibigay ng katahimikan. At kapag wala pa yon, mas pipiliin nilang maghintay kaysa magsettle. May malinaw silang pagkakaiba sa isip nila. May pagkakaiba ang may relasyon at may tamang relasyon. Hindi nila hinahabol ang label, hinahabol nila ang pakiramdam na ligtas at totoo. Kaya kahit mag-isa sila ngayon, buo pa rin ang loob nila dahil alam nila ang hinahanap nila. May mga taong hindi takot mapag-isa dahil kilala nila ang sarili nila. Alam nila kung anong oras sila tahimik, kung kailan sila napapagod, at kung saan sila humuhugot ng lakas. Ang kapayapaan para sa kanila ay hindi bonus lang, ito ay pundasyon ng maayos na buhay. May mga relasyon na magulo, maingay, at puno ng drama. Ramdam agad yan ng mga taong marunong makinig sa sarili nila. Kapag alam mong may bagay na sisira sa balanse mo, hindi mo na kailangang subukan pa. Mas pipiliin nilang manatiling tahimik kaysa pumasok sa gulong hindi kanila. Hindi nila ipinagpapalit ang peace nila para lang masabing may karelasyon. Alam nila na ang tunay na saya ay hindi galing sa status, kundi sa pakiramdam ng katahimikan sa loob. Kapag nahanap nila ang taong hindi gumugulo sa mundo nila, doon lang sila handang magbukas. Hindi lahat ng nananatiling single ay dahil pinili lang nila ito sa umpisa. May iba na dumaan sa breakup, betrayal, o karanasang bumasag sa tiwala nila. Kapag naranasan mo yun, nagbabago ang paraan ng pagtingin mo sa relasyon. Hindi ka na basta pumapasok dahil lang may pagkakataon, mas nag-iingat ka na. Kapag nasaktan ka ng malalim, hindi ka agad naghahanap ng kapalit. Mas inuuna mong buuin ulit ang sarili mo, unti-unti, tahimik, walang minamadali. Natututo kang mag-heal bago magmahal ulit, at sa proseso na yon nagiging malinaw kung sino lang ang dapat mong pagkatiwalaan. Hindi sila malamig o sarado ang puso, masasabi lang na mas maingat sila dahil alam na nila ang sakit ng maling desisyon. Hindi na sila bulag sa red flags, hindi na rin sila humihingi ng tawad sa pagprotekta sa sarili. Ang pagiging single nila ngayon ay bunga ng karanasang nagturo sa kanila ng halaga ng sarili. May mga taong single na tunay na masaya sa kalayaan nila at hindi ito sinasabi para lang magmukhang okay. Kaya nilang kumain mag-isa, maglakbay mag-isa, at planuhin ang araw nila ayon sa gusto nila. Walang paliwanag, walang compromise, walang hinihintay na approval. Para sa kanila ang oras ay kanila at mahalaga yon. Kapag single sila, hawak nila ang energy nila. Alam nila kung kailan sila lalabas, kailan sila magpapahinga, at kailan sila tutok sa sarili. Walang obligasyong makipag-usap kahit pagod na. Walang pressure na mag-adjust kahit ubos na. Ang kalayaang ito ay hindi pagtakas sa relasyon. Ito ay pag-alaga sa sarili.
Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa commitment. Ito ay tungkol sa pagpili ng buhay na hindi ka hinihila pababa. Para sa kanila ang pagiging single ay hindi loneliness. Ito ay freedom. At kapag naranasan mo ang ganitong kontrol sa oras at isip mo, hindi mo basta bibitawan para lang may masabing kasama. Hindi sila yung tipo na naghahabol ng atensyon para lang may maramdaman sa sandali. Alam nila na may mga kilig na mabilis dumating, pero mas mabilis ding mawala. Ayaw nila ng connection na masaya ngayon, pero mabigat bukas. Mas pinipili nilang manatiling tahimik kaysa mapagod sa paulit-ulit na empty na usapan. Ang mga taong ganito ay marunong mag-isip ng pangmatagalan. Hindi sapat sa kanila ang good morning at good night lang. Gusto nila yung usapan na may lalim, may saysay at may direksyon. Kapag ramdam nilang hanggang dyan lang ang kaya ibigay ng isang tao, hindi na nila pinipilit pa. Hindi sila naghahanap ng pansin, naghahanap sila ng koneksyon. Kaya kung minsan mas pinipili nilang wala muna, hindi dahil wala silang halaga, kundi dahil alam nila ang halaga nila. Mas okay sa kanila ang katahimikan kaysa sa atensyong puno ng kalituhan. At hanggang hindi dumarating yung taong kayang panindigan ng lalim na hinahanap nila, mas pipiliin nilang mag-isa kaysa mali. Ang standards nila ay hindi galing sa fantasy o sa social media. Nabuo yan mula sa mga nakita at naranasan nila sa totoong buhay. Nakita nila kung paano nasisira ang relasyon dahil sa selos, kontrol at kasinungalingan. Kaya natuto silang makinig sa warning signs ng maaga. Hindi sila choosy lang, sila ay informed. May mga aral na hindi mo matututunan hanggat hindi ka nasasaktan o nakakasaksi ng sakit ng iba. Napanood nila ang mga kaibigang nawalan ng sarili sa maling relasyon. Nakita nila ang pamilya na nanatili kahit ubos na. At doon nila naintindihan na ang pagmamahal na mali ay mas masakit kaysa sa pagiging mag-isa. Kaya kapag mataas ang standards nila, hindi ito yabang, ito ay proteksyon. Alam nila kung ano ang ayaw na nilang ulitin sa buhay nila. Hindi sila naghahanap ng perpekto. Naghahanap sila ng hindi sisira sa katahimikan nila. At kung wala pa yon, handa silang maghintay ng walang pagsisisi. Maraming single people ngayon hindi nag-iwas sa relasyon. Nagfo-focus lang sila sa sarili at sa future nila. Pinipili nilang pagbutihin ang sarili bago magbahagi ng oras at puso sa iba. Nag-aaral sila, nagtatrabaho, nag-heal at lumalago sa bawat araw. Hindi sila nawawala sa mundo ng love life, may priority lang sila. Alam nila na kapag handa na sila, darating din yung tamang tao. Hindi nila pinipilit ang timing o ang connection. Ang importante sa kanila ngayon ay maayos ang sarili nila at may direksyon ng buhay. Mas pinipili nilang mag-invest sa growth kaysa sa distraction na pansamantala lang. Kapag single sila ngayon, hindi ibig sabihin na walang pagmamahal sa kanila. Ibig sabihin lang na pinipili nilang maging buo muna bago magmahal. Alam nila na ang tamang connection ay darating ng natural at mas tatagal ito dahil sa paghihintay at paghahanda nila sa sarili. Ang mga taong nananatiling single ng matagal kadalasan may malalaking puso. Hindi sila sarado sa pagmamahal. Sa halip maingat lang sila. Alam nila na kapag nagmahal ka ng sobra, may risk na masaktan ka. Kaya bago nila ibigay ang puso nila, iniisip nila ng mabuti kung sino ang karapat-dapat. Hindi nila basta-basta binubuksan ang sarili sa kahit sino. Dahil masyado nilang pinahahalagahan ang damdamin nila. Ayaw nilang mas ayang ang oras at emosyon sa maling tao. Kaya nga maingat sila, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto sa sarili at sa puso nila. Kapag nakatagpo sila ng taong karapat-dapat, doon nila ibinubuhos ang pagmamahal nila, deep at totoo. Kaya kahit single sila ngayon, hindi ibig sabihin na kulang sila sa pagmamahal. Pinipili lang nila ang tama at hindi yung madali lang. Kung single ka ngayon, walang kulang sa'yo, hindi ka late, hindi ka nahuhuli sa buhay. Ang pagiging mag-isa minsan ay paraan para mas kilalanin mo ang sarili mo. Mas mahalaga na buo ka sa sarili mo kaysa magkaroon ng kasama na hindi ka masaya. Alam mo ang sarili mo ng sapat para maghintay sa tunay na connection o bumuo ng buhay na masaya kahit mag-isa. Hindi ka nawawala, ikaw ay nag-i-invest sa sarili mo at sa future mo. Ito ay lakas at hindi kahinaan. Kung ramdam mo ito, ibig sabihin na iintindihan mo ang halaga ng pagiging single. Tanungin mo ang sarili mo kung single ka ba by choice o dahil sa nangyari sa buhay. At tandaan, may panahon para sa lahat ng bagay at may tamang tao para sa tamang oras. Close my eyes, addicting. But do I look like your next victim? Go find your next victim. But do I look like